Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang mainit na issue, yung plano ng mga OFWs na zero remittance week in protest sa ginawa nila kay PRRD. Ito, mayroong mensahe ni Attorney Raul Lambino, isa sa mga senatorial candidates ng PDP Laban, tungkol sa issue na ito. Pakinggan natin siya at bigyan ko ng reaksyon mamaya. Lalong-lalo na po itong ating mga overseas Filipino workers. Saan ang panig po kayo ng mundo naroon ngayon? Magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat. Napilitan po akong mag-live ngayong umaga habang tayo ay pumapagtas sa kalsada at patungo tayo sa mga pagpupulong na dapat po nating putahan at para makilala tayo ng ating mga kababayan. Kasi nga po rito sa mainit na issue ngayon, nitong overseas Filipino workers remittances na sabi ng mga OFW doon sa aking informasyon na nakuha 3 days ago na magsususpend sila ng pag-remit ng kanilang mga perang kinikita sa ibang bansa at hindi mo na sila magpapadala starting March 28 ng mga isang linggo. Yan ang kanilang binanggit doon at ito ay naipaulat na itong suggestion na ito ay unang nabasa yung mga overseas Filipino workers natin dyan sa Europe, lalong-lalo na sa bansang Croatia. At ito ngayon ay nag-snowball at sinasabi ng ibang overseas Filipino workers group sa ibang bansa na hindi lang isang linggo, gawin nating isang buwan. Yan na, 1 month. Karamihan, 1 month. Sabi nila, hindi mo na magpapadala hanggat hindi nila pinapalaya si Tatay Digong para madama ng Pilipinas na hindi tayo talaga sumasang-ayon sa ginawa ng gobyerno na pag-surrender sa soberenya ng Pilipinas at yung ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Tatay Digong na nasa saligang batas, yung right to due process, right to counsel, right against arrest, etc. At yung pagkidnap sa kanya. Kaya nagkakaisa ngayon ng overseas Filipino workers sa buong mundo dahil nga po sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon sa pagyurak nila ng karapatan ng isang Pilipino, si Tatay Digong, na hindi nila binigyan ng pagkakataon upang siya ay madala sa korte alinsunod sa mga umiiral na batas, ang ating saligang batas na siyang pinaka-supreme law of the land. At yung mga batas na umiiral, pati mga tratado nating pinasukan pagdating po doon sa usapin ng extradition at saka pag-surrender ng isang Pilipino para dalhin sa ibang bansa o kaya sa isang international court or tribunal na katulad ng ICC. Kaya itong ating mga overseas Filipino workers na sinasabi po natin silang modernong bayani ng bansa, na totoo naman na talagang kayong mga overseas Filipino workers ang talagang tunay na modernong bayani ng bansa. Agree. Dahil sa tulong ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas, taon-taon ay nagbibigay kayo ng mahigit $38 billion na remittances. At dahil po dyan, ay ang Pilipinas ay kahit papaano nakakabayad ng utang, may mga gastusin na natutugunan at kung wala yung remittances na yan o kaya masuspende kahit isang linggo man lamang yan o kahit na isang araw yan, malaking dagok sa ekonomiya ng Pilipinas yan. At yan ngayon ay nagpalabas ng pahayag ang Malacanang na kung gagawin yan ng overseas Filipino workers, gaganti raw ang gobyerno. Gaganti. At tatanggalin daw nila yung mga buwis, mga privileges, mga iba pang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers. Ganun ba yung ganti ng pamahalaan natin? Dilim. Sa mga modernong bayani, sa kanilang paghihirap, sa kanilang ginagawa, na sila ay nandyan sa ibayong lugar, sa ibang bansa, at iniwanan nila yung kanilang pamilya rito dahil walang hanap buhay dito na maayos, walang pagkakakitaan, kaya nagsasakripisyo sila.
na talaga naman pong malaking malaki ang naging epekto sa social development ng kanilang pamilya rito sa Pilipinas kasi mga magulang o mga kapatid o mga anak ay nagpuntahan sa ibang bansa para maghanap buhay at para may maitulong sa kanilang mga pamilya. Ang laki-laki po ng sakripisyo ng ating mga overseas Filipino workers. Pero alam nila na yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong kaguluhan na ang may gawa nito ay ang pamahalaan dahil nga hindi nila binigyan ng due process si Tatay Digong at isinuko nila sa Banyaga, yun ang ikinagagalit ng taong bayan na ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Meron naman daw tayo hustisya dito, meron naman tayo mga hukuman, meron naman tayo magagaling na mga abogado dito at mga magagaling na mga huwes. Bakit mo isusurrender sa Banyaga ang isang Pilipino? Yun ang kinagagalit ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers na malaki ang pasasalamat at pagmamahal nila kay Tatay Digong. Kaya naisip ng mga overseas Filipino workers na bilang para sabihin sa pamahalaan na mali ang ginagawa ng pamahalaan, maliban po dyan sa hindi nila pagbibigay ng due process kay Tatay Digong, malalang-malala na rin ang korupsyon dito sa Pilipinas. Malalang-malala na rin ang mga hindi magandang nangyayari, ang kriminalidad, ang pagbabalik ng mga droga sa kalsada, pasugalan na naglipana sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Lahat po yan na issue ay apektado ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya dito kasi nabibiktima rin sila sa nangyayari ngayon. Kaya yan, diyan nagagalit ang ating mga overseas Filipino workers. Tapos, ang sasabihin ng Malacanang, sasabihin ngayon ng gobyerno, sige, wag kayong mag-remake kung yan ang gusto nyo, kung sinong nagpayo sa inyo yan. At gagawin yan, gaganti ang Kongreso, gaganti ang gobyerno, tatanggalan kayo ng inyong mga benepisyo, mga tax privileges at kung ano-ano pang mga privileges na binibigay ng OFW. Nako, mga kababayan, mga overseas Filipino workers, hindi po nila magagawa yan kaagad. Hindi naman po maipapasa ang batas kaagad sa loob ng 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan. Alalahanin ninyo, magkakaroon lamang ng special session ang Kongreso nitong June 2. Siguro mga 10 araw lang pinakamahaba niyan. Natapos na po ang eleksyon niyan bago magkaroon uli ng session ang Kongreso. Kaya yung pananakot nila na ang Kongreso ay bibulta at tatanggalan ng mga pribilehiyo, hindi po mangyayari kaagad yun. Salamat. Mangyayari man po yun, ay sa susunod na po ang Kongreso, susunod na pong mga senador ang papalangkas niya. At ito ang may papangakop ko po sa inyo mga kababayan. Hindi ko po papayagan na kung ako po ay mauupo sa Senado. Okay, so ang sinasabi na Atty. Lambino, yung remarks o post ni Secretary Juan Ponce Enrile, yung paalala ba, na baka mag-retaliate ang Kongreso, tatanggalan kayo ng tax privileges, yun ang sinasabi niya. Anyway, kay Enrile yun. Hindi pa naman natin alam. In fairness sa mga mambabatas, wala pa naman. Tama yung sabi ni Atty. Lambino, hindi mangyayari yan ngayon. Kung mangyayari man ngayon sa 20th Congress. Kaya importante, bobotohan natin yung mga kandidato na may pagmamahal sa taong bayan. Vote straight, PDP laban. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito is tulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Una po ni Angero nga dadon sa balay ni ate. Ilaws na po na silang balay. Giabot na po ang Angero sa iyang balay. So kini ang ikatulo karon nga buntaga ang nagkuha nga Angero.
muna na ang makita ang ilang payag-payag nga gamay ug tulo na pod. Ug muna ni ang payag ni ate. Ug karon muna ni siya ang ilang payag ug ang diri dapita nga natanggal na kuha na siguro na ni Uncle ganina sa sobrang ka-excited niya nga mag-atop na gyud iya na gyud gitanggal. So pag abot namo ngagikan ni ang iyang asawa sa amoa, pag abot namo dinhi gitanggal naman di niya kay excited na lagi nga taga Anogero kay tungod kay sako ra man gud ni ang uban ani nga iyang giatop. Sumuo na ni siya. Sumuo na ilang payag-payag nga gamay. Mao nga natagaan sila og gero. May mga bulsot naman pod og mga kuana pod ang gero. Gitaya na pod. Muna ni ang ilang kahimtang. Karon tayon sa imong maistorya nga natagaan na kaugiro nga labi na nga imong balay nga gamay kaayo den tulo na. Nagpasalamat sad ko kay natagaan ko para usab sad akong balay nga gatuluan na sad unya magpasalamat sad ko nga manghinaot ko nga mapadayon sad ang pagtabang kay naa may tawo day nga gatabang sad di ayon. Pusa nagpasalamat sad ko ako kay hasta akong balay napulian na gid og atop nga labi ra karon na inanin na sad akong balay. Kaya pila na sad na akong sako na napulian sad og sin dako kay pasalamat na ako sa Ginoo. Lagi og sa tanon nga nagtabang ni ini nga kamo nalantawan ang inyong kahimtang nga sako lang in taon ang giatop og si Uncle sa grabe niyang excited pag abot namo diri gitanggal naman din niya yang atop. Oo. So mura to te, salamat. Salamat kayo. Oo.